Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ah, ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic, of course, ay pumasok sa Kongreso para madala mo ang interest ng iyong constituents, whether sa committee hearings or sa plenary. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, well, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. No? So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. No? At pangatlong punto, nabasa ko yung sulat, sabi niya, attend naman daw siya Virtually. ng mga sessions, whether sa committee or plenary, virtually. Well, kung binasa niya talaga yung rules, kailangang itakda ng House leadership ang virtual sessions. Ibig sabihin, may formal na proseso po. No? At only in certain circumstances, kapag may emergency circumstances lamang, nagkakaroon ng virtual sessions ng plenary or even ng committee hearings. So, hindi po ibig sabihin manonood ka sa YouTube at member ka ng House, naka-attend ka na ng session. Yun po ganun yun. Binawi na yung rule na pwedeng virtual, sir, di ba? After nilift yung quarantine, yung is... Meron pa ring rule which allows for virtual sessions pero under emergency circumstances. Sorry? Kung may calls po sa Speaker's Office na wag po bigyan ng approval, yun pong travel clearance request, do you support these calls? Well, sangayon tayo. Nanawagan tayo sa Speaker na wag naman pahintulutan yan. Kasi tingin rin ng publiko, abuso ito no, na pinapasweldohan ang mga elected representatives bilang public servants. No? Tapos, hindi maganda kung pahihintulutan na may personal na lakad. Ganun ang paalam di ba? Personal na lakad sa panahong may session. Di ba? May panahon dyan, bakasyon, pero merong hanggang Pebrero, meron ng session dyan. No? So, hindi po magandang senyales sa publiko na pahihintulutan ang ganitong paglalakbay, personal travels ng mga elected officials. Sir, what if he insists that it is his right to travel? Well, meron siyang obligasyon bilang elected representative. No, ang pinaka-basic na obligation, in fact, ay umattend ng mga session dahil nandito ang trabaho ng kinatawan. Diba? Umattend ng session, tapos magtrabaho din sa distrito. Hindi niyo magagawa ang parehong yun kung wala siya sa bansa. Diba?